So, welcome po ulit sa unboxing. So, i-unbox po natin ngayon is itong Bosch na 4-channel mixing console na nabili ko sa Lazada. So, tignan po natin kung ano yung laman ng box. So, nakikita po natin, ano? Ito po yung mismong box niya. Di ganun kaganda yung packaging pero tignan natin kung ano yung laman sa loob. So, yan. So, nandito yung kanyang manual. Yung user manual niya. Tapos, meron siyang charging cable. Tapos, meron din siyang USB to USB port or cable. So, mamaya titignan natin kung saan ba natin magagamit ito. Tapos, ito na mismo yung ating mixing console. So, bale, yung mixing console po pala na to is plastic. No? Hindi po siya metal. Kaya mas magaan siya. Tapos, yung sukat niya is parang around 8 inches. Hindi ako exact. Pero, ilalagay ko dyan sa screen kung ano yung exact dimension nitong mixing console na to. So, bale 4 channels nga po pala yung ating mixing console, ano. So, ito po yung channel 1 natin, tsaka channel 2. Tapos yung 3 and 4 natin is left and right channel po siya, no, 3 and 4. So, dito sa channel 1 and 2, parehas siya. So, yung jack niya is XLR, tsaka yung 6.35 mm na jack. No? So, combo jack po siya. Tapos, meron siyang 48 volts phantom power. So, ito po yung ating gain knob, itong red. Ito po yung ating EQ. So, dual EQ po siya, no? Dual tone EQ. Yung high at saka low tone natin. Ito po yung knob niyan. Tapos, ito po yung ating effect knobs. No? So, may effect din po yung itong mixer na to. Tapos, yung ating volume knob. Ito po yung ating volume knob. So, the same lang dun sa mic 2, no? Sa input number 2 natin. So, maganda po dito sa mixing console na to ay meron siyang individual 48 volts phantom power. So, kung halimbawa, yung isa lang yung gusto nyong gamitan ng condenser mic tapos yung isa ayaw nyong gamitan. So, isa lang yung kailangan yung pindutin na phantom power sa isang input lang. Kung halimbawa, ang gagamitin nyo sa instrument or iba pang mic na like dynamic mic na hindi naman kailangan ng phantom power. So, hindi nyo kailangan ma-on yung phantom power dun sa isa. Mas tipid din siya, no, sa power kasi isa lang yung naka-on. So, dito naman sa ating 3 and 4 channel, meron tayong 5 option, ano, kung saan natin pwedeng gamitin ito. So, yung unang dalawa, pwede tayong gumamit ng RCA cable, no, para dun sa ating 3 and 4. Ito po yan, yung left and right channel. O kaya ay yung 1/4 inch natin na jack. Ito yung usual na ginagamit natin sa mga ampli, sa mga guitar. Pwede natin siya isaksak dito sa left and right. Ito rin yung kanyang gain knob, tapos yung dual tone EQ natin. Tapos para nga pala magamit nyo yung line input natin, kailangan yung pindutin ito, itong button na to. So, nandiyan naman yan. So, pag USB, nakaangat siya. Pero pag gagamitin nyo yung line input, pipindutin nyo to para basahin niya yung line input. So, meron din itong Bluetooth. No? Itong mixer na to, meron siyang Bluetooth. So, pwede nyo siyang i-connect sa inyong mga phone para mapagana nyo yung Bluetooth. Or pwede rin kayong gumamit ng USB stick. So, isa pa sa maganda to kung bakit nag-upgrade na ako dito from my previous mixer na yung in-unbox ko rin nung November is yung kanyang USB interface feature, no? So, yung last time na mixer na meron ako, ang dami kong cable na kailangan ikabit at para magamit ko siya as mic input dun sa aking PC. Pero ito, mas maganda siya kasi kung ano yung volume na output dito mismo sa inyong mixer, ito rin yung lakas, no, na meron dun sa PC nyo. Kasi yung last time, yung ginagamit ko yung mix minus na method para magamit ko siya as mic.
din. At the same time, marinig ko kung ano yung audio. Pero hindi gano'n kalakas yung output na nailalabas niya through PC. So, ito mas maganda kasi gusto niyo lang yung kailangan yung cable. So, iko-connect niyo 'to dito sa mixer niyo. Tapos iko-connect niyo siya dun sa inyong mga PC para mapagana niyo yung magamit niyo 'to as mic input. Ta's mababasa na siya ng inyong desktop tapos pipiliin niyo na lang yung mixer nito as, mic input. So, sa next video ituturo ko sa inyo kung paano natin 'to puwedeng gamitin na USB interface 'no. Pero discuss natin yung ilan pa. So, tapos na tayo dun sa 3 and 4. Dito naman tayo sa out. So, yung out natin, ah, ito maganda dito sa mixing console na 'to, meron na rin siyang XLR output. Kasi usually ng mga mixer na nabibili natin, meron lang siyang, 6.35 na jack para sa output kagaya nito. Pero ito meron siyang XLR na balance output, tapos meron din siyang, ah, 6.35 millimeter na quarter inch na jack sa output niya. So, 'yan. Tapos ito yung headphone jack niya, yung standard lang na 3.5 millimeter na headphone jack. So, di niyo na kailangan bumili ng mga adapter kasi yung last time na nabili ko na mixer na in-unbox ko rin dito, 6.35 siya. Kaya kinailangan ko pa makabili ng 3.5 millimeter to 6.35 millimeter na adapter para magamit ko yung headphone ko. At usually naman sa mga headphone na ginagamit natin is 6.35 talaga yan. Kaya mas makakatipid kayo kapagka ito yung bilhin niyo kasi hindi niyo na kailangan bumili ng mga adapter. Tapos ito yung ating, ah, LCD screen o LED 'no, LED screen natin. So, maganda dito sa mixer nito puwede rin siyang makapag-record, meron din siyang, record feature 'no. So, kapagka meron kayong stick puwede kayong mag-play ng music dun or puwede kayong mag-record gamit itong mixer na 'to ng walang PC. So, kailangan niyo lang is flash drive 'no. Sasaksak niyo lang siya dito tapos pipindutin niyo lang 'tong record button at makakapag-record na kayo. So, ito yung ating, volume up. So, kapagka hinold mo 'to, volume up siya dun sa ating MP3. Pero kapagka single press lang, ah, next music naman yung next song dun sa ating, ah, USB. Ito naman yung play and pause button, play, tapos pause. Ito naman yung volume down, pag-hold ulit, tapos yung previous naman na at na song 'no, para sa MP3. Previous at saka volume down. Ito yung mode, ito yung kailangan niyo para mag-change ng mode dito sa 3 and 4 natin. So, line, yung mode natin meron tayong line mode, Bluetooth mode, USB, at saka PC. So, yung line, ito yung analog 'no, gusto niyo siyang gamitin lang for sound system, home sound system, line lang. So, Bluetooth, pipindutin niyo 'to ng once, ta's pupunta ka sa Bluetooth. And then, next naman dun is yung USB kung meron kayong USB na connect. Tapos kapagka ito naka-connect siya direct sa PC, automatic na magpupunta siya dun sa PC mode. So, ibig sabihin, babasahin na siya kaagad ng computer niyo. So, ito yung ating, program knob 'no. Ito yung sa DSP natin, 16 DSP. So, ibig sabihin niyan digital, ah sound processing ba o signal processing? Ilalagay ko na lang sa screen na paano ba talaga yung meaning ng acronym na yan na DSP. Pero sa iba kasing mga high-end na mga mixer, yung DSP nila 'no, sabi ko yung effect nila dun sa, ah, dito sa program, marami. Puwede siyang high pitch, low pitch, o kaya yung robotic. Pero ito hindi siya gano'n. So, itong 16 na 'to is magkakaibang speed lang nung echo at saka repeat natin. Sa next video ipapakita ko sa inyo yung sample ano, kung ano ba yun, yung DSP, 16 DSP na meron 'to. So, ngayon yung pinaka-feature lang talaga yung gagamitin natin. So, ito yung headphone knob 'no, para sa lakas nung, ah,
ng playback nyo sa mga headphone. Pero hindi maganda yung preamp ng headphone niya. Kaya meron kayong maririnig na hissing, no? May hiss sound siya kapag sa headphone nyo. Pero kapag kinompare nyo siya dun sa recorded, wala siyang hiss, no? Mas mababa yung hiss na meron siya. Kasi ito, mas mababa siya. So, kung ano yung naririnig nyo dito, for reference lang yun. Pero hindi talaga yun yung main output na maririnig nyo sa mga recording or sa PC nyo. Ito naman yung main out natin. So, ito yung master volume. Pagka in-adjust nyo ito yung total na volume ng lahat ng mga channel na meron tayo na ma-output sa ating mixer. So, ito rin pala, nakalimutan ko kanina, yung record output natin, itong RCA. So, pwede nyo itong gamitin sa mga amplifier or pwede nyo rin gamitin sa mga computer nyo kung gusto nyo siya na RCA lang, pwede to. Pero mas suggested ko yung USB. So sa next video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung quality ng audio output nito using USB input or output, USB output natin. Tapos i-tutorial ko rin kung paano natin gagamitin ito for streaming kung gusto niyo mag-live stream gamit itong mixer na to. Tuturo ko rin sa inyo kung gumagana ba talaga yung 48 volts phantom power siya. Ito-testing ko siya dun sa isa pang mic. Unbox ko rin susunod na mga araw. So, yun lang, no, yung gusto kong i-share sa inyo. Ilalagay ko nga pala sa description sa baba kung saan kong store nabili itong mixer na to. Check nyo, no? At sulit na sulit. Probably ito na yung last na mixer na bibilin ko this year. Kasi yung last time, maganda naman yung quality niya. No? Though, ang maganda kasi dito sa mixer na to is 5 volts lang yung power supply na kailangan niya. So, pwede nyo siyang gamitin sa inyong mga power bank. Sasaksak nyo lang to dito sa charging port natin sa likod. Tapos, pag sinaksak nyo to sa power bank, automatic na magpa-power on siya. Pwede nyo rin itong gamitin sa mga cellphone. So, ang kailangan nyo lang is OTG cable. Tapos, magiging microphone tsaka speaker output niya rin to sa inyong mga cellphone. No? Kung wala kayong laptop or on the go, no? Bigla nyong maisip na gusto nyo mag-live, pwede nyo gamitin itong mixer na to anytime, anywhere. Basta meron kang power bank or cellphone or laptop. So, kapag nakakonect naman siya sa PC or laptop, automatic din na magkakaroon siya ng power through USB. Dito naman sa input na to, sa USB input na to, automatic din na magpa-power up na tong mixer nito. So, dalawa siya, no? Pwede dito sa likod, kung gagamitin niyo siya as analog lang, pwede niyo siyang i-power up dito. Or for recording, kung gusto niyo mag-record through USB, ito lang yung kailangan yung isaksak sa likod through power bank or PC or cellphone. Tapos, kung gagamitin niyo naman siya dun sa PC or cellphone through OTG tapos USB sa computer or laptop, ito naman yung kailangan nyo. Tapos dito na rin siya kukuha ng power through USB. So yun yung maganda sa kanya. Kasi yung last time na nabili ko, kailangan talaga siyang isaksak sa AC, no? Sa mga power extension. Kasi 220 volts yung need niya na power. Ito, 5 volts lang. Kaya anytime, anywhere, basta may power bank, pwede mo siyang madala. Tapos magaan siya at portable din. Kaya pwede nyo siyang ilagay lang sa mga body bag, no? Kasyang-kasya siya kasi maliit lang yung dimension. Tapos magaan. Kaya pwede nyo hawakan natin habang nag-i-stream tayo. Kasi nga magaan siya tapos maliit, lightweight. Kaya magandang mixer to. At hindi rin siya malaking kumain ng space. No? So space saving siya. Maliit lang yung space na kailangan nyo ibigay dito kung gusto nyo siya ilagay sa inyong mga desk, no? Sa mga computer desk, anywhere na pwede nyo siyang ilagay. So, yun lang, no, ulit yung gusto kong share sa inyo regarding sa what's inside the box nitong Boms na BMG 040 na mixer natin. So, sana nagustuhan niyo yung video na to at huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-subscribe para maging update kayo sa next video na i-upload ko regarding dito sa mixer na to at sa kung paano natin magagamit yung mga condenser mic natin gamit sa kanya. So, i-compare ko rin siya sa ginagamit ko ngayon
na pang-record, itong B8 sound card. So, titignan natin ano, kung alin ba yung mas maganda sa dalawang 'to. Ito bang B8 sound card or itong Boom na 4-channel mixer. So, iko-compare natin sa next future videos natin kung alin yung mas sulit bilhin sa dalawang 'to. So, yun lang 'no. So, 'wag niyong kakalimutan mag-subscribe. Thank you.